Roel, dating OFW, na pagbalik mo sa Pilipinas, meron ka na ngayong 5 adopted African kids. Yes po. Paano mo to nagawa at bakit ka nag-adopt? Naku, Ma'am Karen, medyo mahirap po kasi syempre hindi biro magdala ng mga Aprikano dito sa Pilipinas. Syempre sa papel pa lang. So galing po sila sa Equatorial Guinea. Nung time po na ako magpo-for good na, sumama sila. Mas gusto nila sumama sa akin. Parang sila na po yung second family ko sa Equatorial Guinea. Gaano katagal ka ba sa Equatorial Guinea? Anong trabaho mo doon? 8 years na po ako doon. Tapos po, isa po akong data entry specialist. Paano mo sila nakilala? Ikwento mo. That time po kasi nag-start ako mag-vlog noon. Etong si Misma, ayan, siya po yung maliit pa siya dati noon eh. Noong time na yon, nung nakilala ko siya, kumakain kami sa resto. Etong si Misma ay namamali mo sa akin. And then sabi ko, wag na kitang bigyan ng pera, papakainin lang kita sa restaurant. And then habang umo-order ako ng pagkain nila, tinanong ko kung anong gusto. Ang gusto, chicken tsaka spaghetti. At that time, nagtrabaho ko sa Jollibee. Medyo na yung puso ko. Nang nakita kong nagpe-prito bago kumain. That time, nung talagang durog na durog ang puso ko. Tapos, hindi pa ako nakontento. Ang ginawa ko po, nag-take out ako. Tapos, yung pagkain na tinake out ko, dinala ko sa pamilya nila. Ayan, dinala ko sa mga kapatid niya. At sila ang magkakapatid? Ang magkakapatid po sa tatay, itong dalawa, si Misma at si Amir. Tapos, si Sophie, tsaka ito, sa ibang tatay. Si Alima naman po, iba rin po tatay. Silang 5 nasa isang bahay? Isang bahay lang po. Isa po nanay, iba-ibang tatay. Pero yung tatay po, wala na po. Hindi na po, hiwalay na po sa asawa. And then, that time, sobrang na-attach na ako sa mga bata Parang mga anak ko na rin So, yung nanay, sabi niya gano'n, sasama daw siya sa akin. That time nga po, dapat lang itong 3 lang po. Si Misma, si Alima, tsaka si Sophie lang. Kasi mga ibang anak niya po, malalaki na. May mga asawa na rin po. Para mapanatag po ako yung loob ng nanay niya, sinama ko na rin po yung dalawa. Ganun po. Mahirap, hindi ganun kadali kasi yung responsibilidad. Pero saan mo nakuha ang lakas na gawin yun? Dahil sa pagmamahal kasi nakilala po tayo sa pagbablog daw sa Africa dahil po sa kanila. So, nang uwi kami talagang iba po yung naramdaman namin, ang daming sumalubong sa amin sa airport. Tapos nagkakaroon kami ng meet and greet. Ang daming Pilipino, sobra. Pagka naiiyak ako pagka nakikita ko yung mga Pilipino kung gano'n sila kamahal Marami kaming battle sa Equatorial Guinea bago kami makauwi dito. Yung lola nila, ayaw silang payagan. Siyempre, yung pagkuha ng passport. 1 year po bago kami makakuha. And then, bukod doon, sa pagkuha ng passport, bago kami makalabas ng airport dito, 2 hours po ako na interrogate ng Bureau of Immigration. Oo. Para siguraduhin, hindi ka human trafficker. Legal naman po yung nang pumasok sila dito. Oo. May papel, kumpleto, at saka every 2 months, nagre-renew po kami ng visa nila. Anong sinabi ng asawa mo? Proud siya sa akin kasi hindi lang naman po kasi ito ang natutulungan natin sa Equatorial Guinea. Actually, yung mga pamilya din po, marami po tayong naiwanan doon na natulungan din po natin. True vlogging po talaga. Kung ba, umalis po tayo sa Equatorial Guinea na nagawa natin yung best natin. Tapos nagpapaano rin po ako doon. Everyday po, feeding program. Totoo yan, everyday nagluluto kami ng Filipino food. Kasama po ng nanay niya, kasama po nila. Kawa-kawa yan, tapos papakain namin sa mga bata. Tuwan-tuwa kami, tapos nagkakantahan sila. Iba yung buhay namin doon. Simple po, pero yun ang namimiss namin doon. Pero dito sa Pilipinas, siyempre, iba na.